Kabanata 1156. Pumasok si Lito sa tent, at sa isang matalim na pagsirit, isang makamandag na dart ang bumaril patungo sa kanya. Sa isang matulin at maliksi na paggalaw, walang kahirap-hirap niyang naiwasan ito. Sa sulok, nakahiga ang isang madungis at may balbas na matandang lalaki, na nakatingin sa kanya ng patagilid na sulyap. Matanda na Ginoo, magalang na sinimulan ni Lito, naghahanap ako ng panlunas. Ang pamilya ding ay minsang nakakuha ng lason mula sa iyo na nagpapapurol at hindi tumutugon sa mga tao. Kailangan ko ng lunas. Ang matandang lalaki, na kilala bilang Poison Ghost, ay bumantong hininga. Don't have it. Umalis ka. Iminumungkahi kong ibigay mo ang antidote, tumigas ang tono ni Lito. Madilim na tumawa si Poison Ghost. Trying to threaten me, ha? Anak, I grew up on threats. You think I'm scared of you? Sumandal siya, ang kanyang ekspresyon ay mapanghamon, na parang nangangahas na subukan si Lito. Ngunit hindi gumalaw si Lito. Sa halip, ngumiti siya ng mahina. May gusto ako sayo. Nanunuya si Poison Ghost. We've never met. How could you possibly know what I want? Stop wasting my time. Nang walang pag-aalinlangan, inabot ni Lito ang kanyang bag at naglabas ng isang pulaka. Ang mga mata nito ay kumikinang na ginto, at ang likod nito ay may marka ng mga natatanging puting pattern. Ang whiteback na pulaka, mahinahong sabi ni Lito, isang nilalang na may matinding toxicity. Sa sandaling titigan ito ng Poison Ghost, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naningkit ang kanyang mga mata na may halong pagtataka at katakawan. Paano mo nalaman na hinahanap ko ito? Simple, sagot ni Lito. Sinundan kita buong gabi, huminto sa 7 lugar kung saan ka tumuloy. Malapit sa bawat isa, nakakita ako ng mga bitag na dinisenyo para manghuli ng mga pulaka. Sa puntong ito, tumawa si Lito, at higit pa rito, sinuwerte ako at napadpad ako sa isang puting back na pulaka. Natural, ito ay dapat. Si Old Lason, berdeng may inggit, bumulong sa pagkadismaya, damn it. Isang buwan ko na silang hinahanap na wala man lang sulyap, at nakita mo lang. Bahagyang ngumiti si Lito, gusto mo. Simple lang. Bigyan mo ako ng antidote. Namula ang mukha ni Old Poison sa discomfort, to be honest, I don't have the antidote. Not at the moment. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Lito. Mabilis na humakbang pasulong ang Old Poison, hinawakan ang manggas ni Lito na parang natatakot na baka mabolt siya. Ngunit mayroon akong recipe. Kulang na lang ng isang sahog na hindi matatagpuan sa mga ordinaryong lugar. Kailangan nating pumunta sa North Star Palace para kunin ito, sabi ni Old Poison na may tipid ng ngiti. Sige, sasamahan kita, tumango si Lito. Mataimtim na tinitigan ni Old Poison ang puting back na pulaka, kung gayon, ibigay mo muna ito sa akin. Agad na itinago ni Lito ang pulaka, kapag nakuha ko na ang antidote, makukuha mo ito. Napakamot ng ulo si Old Poison sa desperasyon, isa na lang ang sangkap mula sa pag-imbento ng pinakanakamamatay na lason. Paano ka magiging matigas ang ulo? Titig na titig sa kanya si Lito. Umiling muli ang Old Poison, na tila pumayag, sige, umalis na tayo. Ipinakita niya ang pag-iipon ng kanyang mga gamit at pagkatapos ay tinapik si Lito sa balikat, let's go. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lito. Sa susunod na sandali, tumabi si Old Poison, matagumpay na tumatawa, nalason ka na. Ang tapik na binigay ko sa iyo kanina ay nilagyan ng aking 100 poisons powder. Ibigay mo ang puting back na pulaka ngayon, o mamatay ka sa loob ng 1 oras. Nang marinig ang mga salita ng Poison Ghost, hindi napigilan ni Lito. Sa halip, tumawa siya. Natarante si Poison Ghost sa kanyang pagtawa. Anong tinatawa-tawa mo? Nawala sa isip mo ang takot. Sabihin ko sayo, ang 100 poisons powder ko ay isang bagay na hindi kayang kontrahin ng sinuman. Patuloy na ngumiti si Lito. Tingnan mo ang iyong palad. Nang katutubo, ibinalik ng Poison Ghost ang kanyang kamay, nakita lamang ang kanyang palad na naging malaswang itim, na may maitim na ambon na umiikot sa paligid nito. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago, halos hindi makapaniwala. Ito. Sorry to break it to you, pero ikaw ang nalason, hindi ako, nakangiting sabi ni Lito. Halos lumuwa ang mga mata ni Poison Ghost sa kanyang ulo. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging nangungunang Poison Master sa mundo ng paglilinang, hindi inaasahan na magagapi siya ng binatang ito ngayon. Hindi ako naniniwala. Paano ako matatalo sayo? Galit na galit si Poison Ghost. Sumugod siya sa isang sulok, naglabas ng isang tambak ng mga garapon at bote, at nilunok ang lahat ng mga table tas sa loob. Kahit naubos na silang lahat, nanatili ang maitim na ambon sa kanyang palad.
Gumapang ang takot sa puso ni Poison Ghost. Nalasan niya ang hindi mabilang na mga tao sa kanyang buhay, ngunit hindi niya akalain na siya mismo ang mamamatay mula sa lason. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na humingi ng awa. Nagsalita si Lito, huwag kang mag-alala, mabagal na gumagana ang lason. Magkakabisa ito sa loob ng 3 araw, ngunit hindi ito masyadong matindi, isang hindi matiis na KT sa buong katawan mo, maging sa iyong mga panloob na organo at buto. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring tumagal ng 3 araw. Sila ay nagkakamot sa kanilang sarili hanggang sa mamatay. Hindi naman grabe. Niloloko mo ba ako? Ang Poison Ghost ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Talagang mabisyo ka. Nagbabalik lang ng pabor. Kung hindi ka pa gumawa ng unang hakbang, hindi ka sana mabiktima ng aking lason, walang pakialam na sagot ni Lito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, tila may naisip si Poison Ghost at sinabing, sige, mali ako kanina. Dadalhin kita sa North Star Palace. Ang North Star Palace. May kaugnayan ba ito sa Aversion Palace? Tanong ni Lito. Mukhang bago ka sa mundo ng paglilinang, bulong ng Poison Ghost, malinaw na nasa masamang kalagayan. Ang mundo ng paglilinang ay nahahati sa 6 na palasyo at 12 kaharian. Ang bawat palasyo ay nangangasiwa sa 2 kaharian. Ang Aversion Palace ang namamahala sa una at ikalawang realms, habang ang North Star Palace ang namamahala sa 3rd and 4th realms. Tumango si Lito at nagtanong pa, may mas mataas ba sa 6 na palasyo? Oo, may 2 hall, sagot ng Poison Ghost na may kasamang tipid ng ngiti. Ngunit, mabuti, dahil sa ilang kadahilanan, isa na lamang ang natitira ngayon. Ang Eternal Prosperity Hall ay nahulog sa pagkawasak 10,000 taon na ang nakalilipas pagkatapos ng isang insidente, na naiwan lamang ang faithful upang mangasiwa sa 6 palaces. At sa itaas ng 2 hall. Diniin ni Lito ng kaunting tuno. Inilibot ni Poison Ghost ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba isa akong encyclopedia? Ang 2 hall ay ang pinakamataas na autoridad sa mundo ng paglilinang. Ngunit sinasabing mayroong 3 sanctuary sa itaas nila na umiral sa daan-daang libong taon. Gayunpaman, ang mga ito ay misteryoso at bihirang magpakita ng kanilang mga sarili maliban kung may nangyaring nakakasira ng lupa. Nang marinig ito, tumango si Lito, sa wakas ay nahawakan niya ang hierarchy ng mundo ng paglilinang. Maya-maya, umalis na ang 2. Sa kabila ng kanyang gusot na hitsura, ang Poison Ghost ay kumilos ng may nakakagulat na liksi. Gamit ang kanilang cultivation techniques, nakarating sila sa North Star Palace sa loob lamang ng 1 araw. Nakatayo sa pintuan ng palasyo, nakasimangot si Lito sa mga gwardya. Papasok na lang ba tayo ng ganito? Bakit hindi? Nagpatuloy sa paghakbang ang Poison Ghost ngunit biglang may naalala at idinagdag, oh, nga pala, kung may magtanong, sabihin mo lang na ikaw ang aking bagong disipulo. Tumango si Lito. Nakuha ko. Habang papalapit sila sa mga tarangkahan ng palasyo, inihanda ni Lito ang kanyang sarili para sa hindi maiiwasang paghaharap sa mga gwardya. Sa kanyang pagtataka, ang mga gwardya ay yumuko ng may paggalang at binati, Vice Palace Master. Tumigil si Lito sa kanyang paglalakad, nagulat na sulyap sa magulo na matandang katabi niya. Sinong mag-aakalang ang masungit na matandang ito ay ang Vice Palace Master ng North Star Palace? Hindi katakataka na binanggit niya na ang mga halamang gamot ay nasa North Star Palace, ito ay kanyang sariling domain. Ang matanda, na tila naiinis, ay winawagayway ang kanyang kamay. Scram! Scram! Sumigaw siya, humahakbang sa pintuan ng palasyo. Sumunod si Lito ngunit agad na pinigilan ng mga gwardya. Bawal pumasok ang mga unauthorized personnel, matigas na sabi ng isa sa kanila. Lumingon ang matanda, namumula ang mukha sa galit. Bulag ka ba? Kasama ko siya. Angal niya. Humingi ng paumanhin ang tugon ng gwardya, mahigpit ang utos ng Palace Master. Napangisi ang matanda, ang mga kamay ay nasa kanyang balakang. She's overstepping her bounds. I'm the Vice Palace Master. Can't I bring in one person? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Tumayo ang guard. Hindi nang walang pag-aproba ng Palace Master. Ikaw. Galit na galit ang matanda, ang kanyang mukha ay naging mas malalim na kulay ng pula. Si Lito, na may mahinahong kilos, ay nagsabi, mukhang hindi gaanong mabigat ang iyong titulo, di ba? Kalokohan. Niyanig ng salita ko ang buong North Star Palace. Ang sagot ng matanda, lumalakas ang boses niya na parang sigaw ng butcher. Sino ang nagmamalasakit sa Palace Master? Ako ang Vice Palace Master. Wala akong takot sa sinuman. Sa sandaling iyon, isang mapanuksong boses ang pumutol sa hangin. Oh really? After being away for half a year, you've certainly grown some backbone.
Ang boses ay pag-aari ng isang babae, malambing ngunit mahigpit. Lumingon si Lito upang makita ang isang babae na mukhang nasa late 20s. Gayunpaman, sa larangan ng walang kamatayang paglilinang, madalas na pinasinungalingan ng mga pagpapakita ang tunay na edad. Siya ay maaaring maging daan-daan, kung hindi libo-libo, ng mga taong gulang. Ang kanyang mga tampok ay marangal, ang kanyang kilos ay matikas, at ang kanyang ekspresyon ay isa sa pinakaseryoso. Nakasuot ng dumadaloy na puting roba, naglabas siya ng aura ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay walang iba kundi si Nanshan Feng, ang master ng Big Dipper Palace. Sumulyap si Nanshan Feng na malamig kay Poisonous Old Ghost, ang kanyang mala-phoenix na mga mata ay nanliit habang naglalabas sila ng matalim at nagyayelong liwanag. Halika dito at harapin ang iyong parusa. Malamig niyang utos. Sobra mo akong tinutulak. Ang Poisonous Old Ghost ay napabuntong hininga, ang kanyang mga mata ay mapula, nag-aapoy sa galit. Akala ni Lito ay bubunot na siya ng kanyang espada at aatake anumang oras. Sa malalaking hakbang, ang Poisonous Old Ghost ay sumugod patungo kay Nanshan Feng, huminto sa kanyang harapan. Pagkatapos tumuhad siya ng diretso bilang isang pamalo. Ate, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong parusahan sa pagkakataong ito. Lahat ay nanonood. Ito ay nakakahiya, pagsusumamo niya, ang kanyang ulo ay nakayuko sa sukdulang pagpapakumbaba, ngunit may hindi maipaliwanag na haplos ng kahangalan sa kanyang kilos. Nagpipigil ng tawa ang mga guard sa malapit. Anong tinatawa-tawa mo? Bawal tumawa. Tumingin si Poison Ghost kay Nanshan Feng na may luhang mga mata, after all these years as siblings, can't you give me some face? Nanshan Feng rolled her eyes, tumayo ka at tingnan mo ang iyong sarili. Parang binigyan ng royal pardon, masayang tumayo si Poison Ghost. Maaari kang pumasok, ngunit ang magandang batang ito ay nananatili sa labas, sabi ni Nanshan Feng, tinitigan si Lito ng may paghamak bago umiling. Mabilis na sumingit ang Poison Ghost, siya ang aking disipulo. Nang marinig ito, tumawa si Nanshan Feng, kalahating taon na ang nakalipas, ibinalik mo ang tatlong babae mula sa brothel, na sinasabing mga disipulo mo sila. Noong nakaraang taon, ito ay isang batang babae, pati na rin ang iyong disipulo. Siguradong mahilig kang mangolekta ng mga disipulo, ngunit huwag mo akong linlangan. Pero, curious na tumingin si Nanshan Feng kay Lito, hindi ko akalain na magiging ganito ang iyong panlasa. Medyo kakaiba. Sila. Hindi, ngunit ang isang ito ay tunay kong alagad. Nagkamot si Poison Ghost para magpaliwanag. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, si Lito ay lubos na hindi nakaimik. Ang mapagkamalang isang magandang batang lalaki ay isang bagay, ngunit ang isipin na ang binata ng matandang ito ay hindi nakakainsulto. Sapat na. Hoy, Ginang, ituwid mo ito, wala talaga akong interes sa matandang ito. Malakas na deklara ni Lito. How dare you? Biglang nagsalubong ang Maisla na kilay ni Nanshan, malamig ang boses nito. Paano mo ako hinarap? Sa tabi niya, ang Poison Ghost ay galit na sumenyas kay Lito gamit ang kanyang mga mata, na hinimok siya na bawasan ang kanyang pagmamataas. Ngunit tumawa lang si Lito. Ano? Ilang taon ka na ba? Dapat ba kitang tawaging little sister? Ano ang isang matalas na dila ng magandang batang lalaki? Nagdilim ang mukha ni Nanshan, at sa isang mabilis na galaw, naglunsad siya, isang bahid ng puting liwanag na bumaril kay Lito. Tapos na, bulong ng Poison Ghost sa kawalan ng pag-asa, na tinakpan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan, hindi tinamaan si Lito. Madali niyang naiwasan ang pag-atake. Ngayon hindi ka na lang matandang babae, kundi isa ka talagang baliw. Maayos na lumapag si Lito pagkatapos ng backflip, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Gumanti siya ng isang malakas na welga ng kanyang sarili. Ngumisi si Nansham, ganap na itinanggi si Lito bilang banta. Casual niyang itinaas ang kamay para harangan ang pag-atake nito. Pero sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon niya. Napaatras siya ng hindi napigilan, nadadapa ng higit sa 10 hakbang bago niya napigilan ang sarili. Huminga ng malalim, pinandilatan ni Nanshan si Lito, malamig at matalas ang boses nito. Anong pangalan mo? Big Bro? Marahil ay hindi mo pa naririnig ang aking pangalan, ngunit sasabihin ko pa rin sa iyo. Makinig ka, ako si Lito Argel, deklara niya, na ibinaba ang anumang pagkukunwari ng pagiging magalang. Sa kanyang mundo, langit man o lupa ang pakikitungo mo, laging mas malakas ang mga kamao kaysa mga salita. At saka, nandito ako para kumuha ng isang partikular na damo. Kapag nakuha ko na, aalis na ako. Kaya't huwag kang hamarang sa aking landas, at magiging maayos tayong lahat, dagdag ni Lito, ang kanyang tono ay umaapaw sa pagmamataas habang nakatitig kay Nanshan.
Nanlaki ang mga mata ni Old Poison na parang mga platito, at pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang hinlalaki bilang pag-aatubiling pagsang-ayon. Kabanata 1157. Nang matapos ni Lito ang kanyang mapangahas na pananalita, hindi lamang ang Poison Ghost ang natigilan, ngunit maging ang mga nakapaligid na gwardya ay naiwan sa pagkabigla. Kilalang kilala na si Nanshan Feng ang master ng North Star Palace, na namamahala sa 3rd and 4th realms. Sa kabila ng pagiging isang babae, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa isang kamay na bakal, na nag-uutos sa parehong takot at paggalang. Walang sino man sa buong North Star Palace ang nang-ahas na suwayan siya. Lumakas ang hangin, halos malagutan ng hininga. Napansin ni Lito na naging blanko ang ekspresyon ni Nanshan Feng, ang mga mata nito ay matamang nakatitig sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ilong, binasag ang katahimikan, kung ang aking mga salita ay masyadong malupit, dapat ko ba itong ibaba? Maghintay. Biglang nagsalita si Nanshan Feng. Lumapit si Poison Ghost, sinusubukang pumagitna, ate, nandito lang siya para sa ilang mga halamang gamot, wala nang iba pa. Hindi ka ba maaaring maging maluwag sa loob? Katahimikan. Natigilan si Nanshan Feng, bumalik ang kanyang tingin kay Lito. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang mainit, nagniningning na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. May asawa ka na ba? Tanong niya. Ha? Nagulat si Lito, na likas na umiling. Wala, pero. Perfect. Sumingit siya. Lumawak ang ngiti niya. Ang lakas na ipinakita mo ay nakakatugon sa pamantayan para sa aking kasosyo sa buhay. Bumaling sa kanyang mga nasasakupan, nag-utos siya, ihanda mo ang lahat. 3 araw na lang tayo ay ikakasal. Si Lito. Sinulyapan niya ang Poison Ghost, itinuro ang sariling ulo na may nagtatanong na tingin. Nandyan ba lahat sa ulo ang kapatid mo? Pumikit ang Poison Ghost sa kanya. Maglaro ka na lang muna. Kapag nakuha na natin ang mga halamang gamot, mabilis tayong makakatakas. Napabuntong hininga si Lito, na pagtanto na maaaring ito ang tanging paraan pasulong. Hindi nagtagal, isang grupo ang lumabas mula sa North Star Palace, pinalibutan si Lito at pinapasok siya sa loob. Isang pulutong ng mga kasambahay ang nag-asikaso sa kanya, pinaliguan at inaayos, pagkatapos ay iniharap sa kanya ang isang maluho na hanay ng mga damit na papalitan. Ang Poison Ghost ay naglaho, at umaasa si Lito na ang lalaki ay hindi nag-secure ng mga halamang gamot. Kung hindi, magkakaroon siya ng buto na kukunin sa kanya mamaya. Pagkatapos ng makeover, nagniningning at marangal si Lito, na nagpapalabas ng hangin ng maharlika. Siya ay sinamahan ng isang grupo ng mga katulong ng palasyo sa Grand Hall. Nang makita siya ni Nanshan, lumiwanag ang kanyang mga mata, at ang hitsura ng kasiyahan ay bumalatay sa kanyang mukha. Not only are you powerful, but you're also strikingly handsome. Perfect. We're a match made in heaven. Sa sandaling iyon, umatras ang mga katulong, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lito. Palace Master Nanshan, ngayon lang tayo nagkita. Hindi ba masyadong maaga para pag-usapan ang kasal? Hindi naman, putol ni Nanshan Feng. I've been searching for the right person for 3,000 years. The moment I saw you, I felt something. And after our duel, I knew it was real. Tinitigan niya ito ng hindi mapipigil na saya. Ikaw ang unang lalaking nakatalo sa akin sa isang galaw. Ako, si Nanshan Feng, ay nagpapasakop lamang sa mga makakabuti sa akin. Sana hindi ko siya inaway, bulong ni Lito sa kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga opisyal mula sa North Star Palace ang pumasok sa bulwagan, na pinupuno ang silid ng kanilang presensya. Natuwa si Nanshan Feng nang ipakilala niya si Lito sa mga nagtitipon. Ang mga opisyal, bagaman natigilan sa biglaang pag-anunsyo ng kasal, ay hindi nang ahas na suwayan ang utos ng pinuno ng palasyo. Ginugol ni Lito ang sumunod na 3 araw sa North Star Palace, kung saan naghari ang kaguluhan habang ang lahat ay nagmamadaling maghanda para sa kasal. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Bagamat madali siyang makatakas, ang paggawa nito ay mangangahulugan ng pagkawala ng mga halamang gamot na kailangan upang gamutin ang pagkalason ng kanyang ina. Kumusta, binata? Lumapit si Poison Ghost na may nakakalokong ngisi. Tumayo si Lito, hinawakan sa kwelyo ang Poison Ghost. Nasaan ang mga halamang gamot? Humalaklak si Poison Ghost. No need to rush. The herbs are safe within the North Star Palace. After the wedding, bibigyan ka ng kapatid ko hanggat kailangan mo. Damn it! I never intended to marry. I mean, to be married to her, bulong ni Lito sa pagkadismaya. Look on the bright side. My sister, though a bit older, is a renowned beauty. Pumila ang mga manliligaw para sa kanya, at siya ang master ng palasyong ito.
Isn't living off her wealth appealing? Sumuyo si Poison Ghost. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata. Salamat, pero naibigay ko na ang puso ko sa iba. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Nagkibit balikat si Poison Ghost. Well, then I can only wish you luck. Ang palasyo ngayon ay binabantayan ng 3 beses na mas mabigat kaysa dati. Hindi ka makakatakas. Umiling si Lito. Alam niyang maaari siyang umalis anumang oras, ngunit ang isyo ay ang mga halamang gamot. Bigyan mo ako ng mga halamang gamot, at tatakas ako, hiling ni Lito, na iniabot ang kanyang kamay patungo sa Poison Ghost. Imposible yan. Kapag nalaman ito ng kapatid ko, tapos na ako, sagot ni Poison Ghost, na kinakabahang umuurong. Napangiti si Lito. Fine, then. Go ahead. Donnie Yen Feminine Ordinal Indicator Expect the Antidote. Kailangan mo lang tiisin ang hindi matiis na Katie at mamatay sa sakit kapag nagkabisa ang lason. Nag-iba ang ekspresyon ng Poison Ghost, nag-igting ang kanyang mga ngipin sa pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang sandali ng panloob na debate, sa wakas ay nagsalita siya, sige, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto, ngunit kailangan mong bigyan ako ng panlunas. Bahagyang tumawa si Lito, kumikinang ang kanyang mga mata sa saya. Depende yan kung worth it ang sekreto mo. Trust me? It's worth it? Paniniguro ng Poison Ghost, ang kanyang boses ay mahina at apurahan. Maingat siyang tumingin sa paligid, tinitiyak na walang nakakarinig, pagkatapos ay lumapit kay Lito, Ulong, hindi talaga gustong pakasalan ka ng kapatid ko. Nagmamadali siya para sa isang dahilan. Anong dahilan? Napukaw ang interes ni Lito, isang kurap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ito ay nauugnay sa isang hindi pagkakaunawaan sa Dustless Palace. Ang Dustless Palace ang nangangasiwa sa 5th at 6th realms, ngunit mayroong isang pinagtatalunang lugar sa pagitan ng 4th at 5th realms, na mayaman sa espiritual na enerhiya. Ito ay isang buto ng pagtatalo sa loob ng libu-libong taon. Ang master ng palasyo, si Wendell Chi, ay isang tuso. Dahil alam niyang walang balak magpakasal ang kapatid ko, nakipagpustahan siya sa kanya. Kung magpakasal siya sa loob ng 100 taon, ibibigay niya ang teritoryong iyon bilang regalo sa kasal. At 3 araw mula ngayon ay nagtatapos sa 100 taon na iyon. Walang pagpipilian ang kapatid ko. Pagkatapos ng paliwanag ni Poison Ghost, sa wakas ay naunawaan ni Lito ang buong larawan. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay sinabi, kaya, kung maaagaw ko ang teritoryong iyon, hindi na kailangan ang kasal. Hindi lang iyon, dagdag ng Poison Ghost, ang kanyang tono ay may bahid ng pag-asa at pagbibitiw. Kung maaari mong bawiin ito, ang aking kapatid na babae ay magbibigay sa iyo ng anumang nais mo. Kahit na bihirang mga halamang gamot ay magiging iyo para sa pagkuha. Ngunit pagkatapos ay bumantong hininga siya, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ngunit si Wendelo ay ang direktang disipulo ng master ng Immortal Fate Hall. Kahit na ang aking kapatid na babae ay hindi maaaring talunin siya. Mas mabuting pabayaan ito. Ang pagpunta doon ay magpapakamatay. Ngumiti lang si Lito, kalmado at hindi nababasa, ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Hindi siya nakipagtalo, ngunit ang tiwala sa kanyang kilos ay hindi mapag-aalinlanganan. Sinabi ko na sa iyo ang sikreto. Ang panlunas. Nagsusumamo ang mga mata ni Poison Ghost habang nakatingin kay Lito. Walang salita, ibinato ni Lito sa kanya ang isang maliit na puting tableta. Inamoy ito ng Poison Ghost, nagliwanag ang kanyang mga mata sa kaginhawaan, at mabilis na nilamon ito. Dumating ang sumunod na araw, ang araw ng Grand Wedding. Si Nonshen Feng, na ayaw sa maingay na pagtitipon, ay nag-imbito lamang ng malalapit na kaibigan, at syempre, ang master ng Wendelo Palace, si Wendelo Chi. Sa sandaling iyon, si Wendelo, na nakasuot ng malinis na puti, ay tumayo sa bulwagan at tumawa, anong bigla ang kasal. Hindi mo sinusubukang humila ng mabilis para mapanalunan ang taya na iyon, hindi ba? Malamig na tumikim si Nonshen Feng, syempre hindi. Mabuti. Dahil nahuli niya ang mata ng kagalang-galang na Master Nonshen, tiyak na siya ang karakter. I'm eager to test him out, deklara ni Wendelo, determinado na siyang turuan ng leksyon ang nobyo sa sandaling siya ay lumitaw, na pinilit siyang aminin sa publiko na ang kasal ay isang pagkukunwari at hiyain si Nonshen Feng. Nang magsimulang tumugtog ang musika, lumabas si Lito. Gayunpaman, hindi niya suot ang wedding attire na inihanda ni Nonshen Feng para sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Nonshen Feng. Bakit hindi ka nakabihis ng maayos? Tumawa si Lito, matapang na humakbang pasulong at malakas na nagpahayag, hindi ako ikakasal ngayon. Humagalpak ng tawa si Wendelo. Tulad ng hinala ko. Nonshen, niloloko mo ang lahat. Naging malungkot ang ekspresyon ni Nonshen Feng.
Sa gitna ng awkward na katahimikan, muling nagsalita si Lito, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Ang ginagawa ko ngayon ay ibang bagay. Diretso niyang itinuro si Wendelo. Matatalo kita. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang silid dahil naiwan ang lahat na tulala. Sa malawak na larangan ng walang kamatayang paglilinang, walang sinuman ang nang-ahas na hominin ang master ng isang palasyo ng direkta, lalo na kapag ang master na iyon ay si Wendelo Chi. Si Lito, na tila walang pakialam sa mga reaksyon sa paligid niya, ay bumaling kay Nanshan at sinabing, kung matatalo ko siya, kukunin kong regalo sa kasal ang pakasalan kita. Natigilan sandali si Nanshan bago siya kumurap, pinoproseso ang kanyang mga salita. Bagamat parang mapangahas at halos kitawa-tawa ang naturang pahayag, hindi maikakailang nakakakilig. Hahaha. Tumawa ng malakas si Wendelo. How ridiculous. I wonder who you are, daing to challenge me, the king. Ako si Lito, mula sa mortal na mundo, binigkas ni Lito ang bawat salita ng may hindi natitinag na kumpiyansa. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng ripple sa karamihan ng tao. Ain't nobody from the mortal world dares to provoke me. Nawala sa isip mo. Si Wendelo ay tila mas natuwa kaysa galit. Sa kanyang mga mata, ang mga mortal ay parang langgam, at hindi niya sasayangin ang kanyang galit sa mga nilalang na nasa ilalim niya. Wala akong interes sa pag-aaksaya ng oras sa iyo. Humingi ng tawad, at hahayaan ko na ito, sabi ni Wendelo na may hangin ng superiority, ang kanyang kilos tulad ng isang matayog na master. Si Lito, gayunpaman, ay ngumiti. I'll make a wager with you. Kung maglalaban tayo at matalo ka, dapat mong ibalik sa kanya ang teritoryong iyon. Pinaikit ni Wendelo ang kanyang mga mata. At kung manalo ako, ibinuko ni Lito ang kanyang mga kamay, gawin mo ang gusto mo. Patayin mo ako, putulin mo ako, hindi ako lalaban. Napangiti si Wendelo, dahil sabik na sabik kang mamatay, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Maghintay. Biglang humakbang si Nanshan sa harap ni Lito, hindi. Bumalik siya kay Lito, you're no match for him. Don't be reckless. Ngunit hinawakan ni Lito sa mga balikat si Nanshan at hinayla sa likod niya, manood ka lang. Huwag kang makialam. Nagulat si Nanshan. Siya, ang iginagalang na pinuno ng North Star Palace, ay sinabihan na siya ay huwag makialam. Nagalit siya, ngumuso, at naisip, fine, hindi kita pipigilan. Tingnan natin kung paano ka mamatay. Sa susunod na sandali, sinabi ni Wendelo, ikaw muna. Ang kanyang tono ay lubos na walang pakialam, na para bang sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Binaluktot ni Lito ang kanyang mga palso at ngumiti, sige, sinabi mo. Huwag kang magsisi. Ngumisi si Wendelo, na parang nanunood ng isang biro. Pagkatapos, bahagyang yumuko si Lito sa kanyang katawan, itinaas ang kanyang braso, at sa isang matunag na putok, inihampas niya ang kanyang palad sa lupa. Boom! Marahas na nanginig ang lupa. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ng mga nanunood. Itong batang ito, may dating siya. Si Wendelo, gayunpaman, ay nanunuya ng may pang-aalipusta, yun lang ba? Maaaring natalo mo ang isang tao, ngunit ako ay isang bundok na hinding-hindi mo maasahan na makaakyat. Nakatingin lang sa kanya si Lito, isang misteryosong ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi, ngunit nanatili siyang tahimik. Habang patuloy na nagsasalita si Wendelo, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Napagtanto niya, sa panginginig ng lupa, na ang kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na hindi makagalaw. Isang napakalakas na puwersa, na parang nagmula sa sinaunang panahon, ang mahigpit na nakagapos sa kanya, na sinasakal siya sa ilalim ng napakalaking presyon nito. Imposible. Ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto, ang kanyang buong pananaw sa mundo ay nasa bingit ng pagbagsak. Paanong ang isang mortal lamang ay nagtataglay ng gayong hindi mailarawang kakilakilabot na kapangyarihan? Kabanata 1158. Boom! Sa isang iglap, bumaba mula sa itaas ang palad ni Lito na parang kidlat. Bumagsak. Napabagsak si Wendelo sa lupa. Ang mga tao ay nahulog sa isang masindak na katahimikan. Nagulat ang lahat. Isang mortal lang talaga ang nagpadala sa master ng Wendelo Palace na bumagsak sa dumi. Sumulyap sa napakalaking bunganga sa lupa, lumingon si Lito kay Nanshan at casual na nagtanong, wala kang pakialam, di ba? Napakurap-kurap si Nanshan, nagulat siya. Ibinuko niya ang kanyang bibig, nauuto, hindi naman. Ilang sandali pa bago tuluyang gumapang palabas ng napakalaking hukay si Wendelo. Ang dati niyang malinis na puting kasuotan ay marumi na ngayon, ang mukha niya ay may bahid ng dumi, malayo sa marangal at hindi mahawak ang anyo niya kanina. Patay ka, bata ka.
Ang mga labi ni Wendelo ay kumikibot ng hindi mapigilan, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng isang matindi, nakamamatay na aura. Naisip ni Lito sa kanyang sarili, si Wendelo na ito ay hindi biro. Kung sino pa man, malamang wala na sila sa komisyon pagkatapos ng hit na iyon. Biglang pumailan lang sa ere si Wendelo. Sa isang mabangis na pagkayam ng kanyang kamay, umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging dagandong habang itinataas niya ang buong tuktok ng bundok sa kalangitan. Ngayon, pupunitin kita. Umungol si Wendelo, ang kanyang mga mata ay naging pula na parang dugo. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay kumaluskaw sa kuryente, kumikidlat na umiinit sa kanyang katawan. Ha! Tumawa si Lito, ang boses niya ay may kalmadong kumpiyansa. Dalhin mo. Ha! Umungol si Wendelo, dumadagandong ang kanyang boses sa buong landscape. Sa isang malakas na kilos, inihagis niya ang napakalaking taluktok ng bundok patungo kay Lito. Naghiyawan sa takot ang mga nanunood, nagkalat sa lahat ng direksyon na parang mga dahon sa bagyo, desperado na maiwasan ang pagdurog na bigat ng bundok. Gayunpaman, si Lito ay nakatayong hindi nababagabag, ang kanyang kilos ay kasing tahimik na parang isang lawa. Habang ang bundok ay tila mapanganib na malapit, paimpol niyang pinitik ang kanyang palso na may halos casual na grasya. Boom! Ang napakalaking bundok ay nagkawatak-watek at naging isang pinong pulbos, na natangay ng hangin na parang isa lamang ulap ng alikabok. Nanlaki ang mga mata ni Wendelo sa hindi makapaniwala. Kahit na siya ay papatayin, hindi niya maisip kung paanong ang isang mortal lang ay maaaring magkaroon ng ganoong kakilakilabot na kapangyarihan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nawalan siya ng imak. My turn? Sabi ni Lito na may mahinang ngiti, dahan-daang ibinuko ang kanyang palad. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang nakakabinging dagandong mula sa ibaba. Ang napakalaking ilog sa ilalim ng mga ito ay umaalingaw-ngaw habang ang isang matayog na haligi ng tubig ay inilabas paitaas ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa isang mabilis na paggalaw, inihagis ni Lito ang napakalawak na haligi ng tubig ng direkta kay Wendelo. Napanganga ang karamihan, nalaglag ang kanilang mga panga sa pagtataka. Siya! Pinatuyo lang niya ang buong ilog. Bulalas ng isang tao, nanginginig ang boses sa pagkasindek. Boom! Isang delubyo ng tubig ang bumagsak, na agad na lumubog kay Wendelo. Nang tuluyang tumigil ang agos, isang basang-basa at nanginginig na si Wendelo ang lumuhad sa lupa, nanginginig hindi sa lamig kundi sa matinding takot. Nangangatol ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Lito ng mapupungay at nakakatakot na mga mata. Kalmadong lumapit sa kanya si Lito at sinabing, natalo ka. Nagdilim ang mukha ni Wendelo, ngunit nanatili siyang tahimik. Si Nanshan, na nakatayo sa malapit, ay malakas na nagpahayag, magpatotoo ang lahat ng narito. Ang resulta ng taya ay malinaw, si Lito ay nanalo, at ang lupain ay pagmamay-ari na ng aming North Star Palace. Dahan-daang bumangon si Wendelo, pinasulyapan si Lito ng makamandag na tingin. Anak, magkikita pa tayo, hihist. Nagkibit balikat si Lito nang walang pakialam. Kahit na maging tayo, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Nanigas ang ekspresyon ni Wendelo, at walang ibang salita, tumalikod siya at humakbang palayo. Palace Master Nanshan, matutuloy ba ang kasal? Sabik na tanong ng mga tao, ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa pananabik. Ang ilan ay tumitig kay Lito ng may paghanga. Ang kahangahangang kabataang talento. Siya at si Palace Master Nanshan ay tunay na magkatugmang ginawa sa langit. Ang puso ni Nanshan ay kumikilos. Bagamat hindi siya nagtatanim ng romantikong damdamin para kay Lito, hindi niya maaaring baliwalain ang madiskarteng bentahe ng pagkakaroon ng napakalakas na kaalyado sa North Star Palace. Ang kanyang presensya ay walang alinlangan na magtataas ng lakas ng palasyo sa bagong taas. Sinulyapan niya ang karamihan, pagkatapos ay hinayla si Lito sa tabi, ang kanyang boses ay mahina at mapang-akit. Kung sasali ka sa North Star Palace, magkakaroon ka ng hindi maisip na kayamanan. Sa kaharian ng 3rd and 4th, you will power second only to one person ako. Kasabay nito, tumingin si Nanshan Feng kay Lito ng may hindi natitinag na kumpiyansa. Sigurado siyang hindi nito tatanggihan ang ganoong alok. Paumanhin, walang pag-aalinlangan na sagot ni Lito, umiling-iling. Hindi ako interesado. Nanlaki ang mga mata ni Nanshan Feng sa hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Ayaw mo bang pag-isipan pa? Sigurado, mahinahong sabi ni Lito, ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa negosasyon. Sa loob ng ilang segundo, pinag-aralan siya ni Nanshan Feng, naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Nang walang mahanap, napabuntong hininga siya sa pagkatalo. Alright. Nagawa mo ang North Star Palace ng isang mahusay na serbisyo, at hindi na kita pipilitin pa. Kung sakaling kailanganin mo ang anumang bagay, huwag mag-atubiling lumapit sa akin.
Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng puting jade token at iniabot ito sa kanya. Kunin mo ito. Gamit ito, malulutas mo ang anumang gulo sa dalawang larangang ito. Salamat, sabi ni Lito, tinanggap ang token. Wala siyang nakitang dahilan para tumanggi pagkatapos ng lahat, tinulungan niya ito, at maaaring maging kapaki-pakinabang ang token. Siya nga pala, dagdag ni Lito, pumunta ako sa North Star Palace para kumuha ng halamang gamot. Tumango si Nanshan Feng. Iuutos ko sa Poison Ghost na tulungan ka. Pahalagahan mo, sabi muli ni Lito, ang kanyang pasasalamat ay tunay. Dahil doon, tumalikod si Nanshan Feng at inihayag ang pagkansela ng kasal, na ginawang pagdiriwang ang kaganapan sa matagumpay na paglutas ng pinagtatalunang teritoryo. Kinabukasan, si Lito, na nakuha na ang mga halamang gamot, ay umalis kasama ang Poison Master at bumalik sa tent sa labas ng Ging City. Sa pagkakataong ito, hindi nagpaliban ang Poison Master. Masigasig siyang nagtrabaho upang ihanda ang panlunas at ibinigay ito kay Lito. Kinuha ni Lito ang antidote at nagmamadaling bumalik sa lungsod, sa Jade Fragrance o Cuisine Residence, kung saan ibinibigay niya ito sa kanyang ina. Ayon sa Poison Master, pagkatapos uminom ng antidote, ang kanyang ina ay matutulog ng 12 oras at paggising ay ganap na gumaling. Tapat sa kanyang sinabi, si Fiona ay nahulog sa isang malalim na antok pagkatapos uminom ng gamot. Nagpupuyat si Lito sa tabi ng higa ng kanyang ina nang biglang sumugod si Luna. Young Master, nasa labas ang pamilya yo. Pinipilit nilang makita ka. Nang hindi kumukurap, sumagot si Lito, sabihin sa kanila na hindi ako available. Pero sabi ng Master kapag tumanggi ka, maghihintay siya sa labas ng gate ng walang katapusan, nauutol na sabi ni Luna. Hayaan mo silang maghintay, malamig na sabi ni Lito, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tumango si Luna at umalis ng walang sabi-sabi. Nang sumunod na araw, nagising si Fiona ayon sa schedule, ang kanyang magagandang mata ay muling malinaw at maliwanag. Tumingin siya kay Lito na may banayad ngunit naguguluhan na ekspresyon. Parang ang tagal kong nakatulog. Di ba nasa residence ako ng Ding? Asan tayo ngayon? Hinawakan ni Lito ang kamay niya. Ito ang Jade Fragrance Residence. Ligtas ka rito, at wala nang mangiistorbo sa iyo. Jade Fragrance Residence. Hindi ba pag-aari iyon ng City Master? Paano tayo napunta dito? Halo-halong pagtataka at pagkalito ang mukha ni Fiona. Ngumiti si Lito nang may katiyakan. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sabihin na nating mayroon akong kaibigan na nakakakilala sa master ng lungsod, at matagal na kami. Kumunat ang noo ni Fiona, nag-aalinlangan ngunit hindi matukoy ang anumang mga depekto sa paliwanag. Maya-maya lang ay nagkagulo sa labas. Anong nangyayari? Nagtaka siya ng malakas, lumabas upang makita si Romel at ang kanyang mga kasama na nakatayo sa gate. Ilang araw na lang ang nakalipas, ngunit mukhang isang dekada na ang edad ni Romel. Ang buhok ni Lando ay halos kulay abo, at ang dating makulay na si Vandal ngayon ay nagsusuot ng matinding pagkalungkot. Ang buong pamilya Yu ay tila nasa matinding paghihirap. Simula noong gabing iyon, ang pamilya Yu ay naging katatawanan ng Ging City, at bumagsak ang kanilang negosyo. Maging si Vandal ay pinatalsik sa Yanli Palace. Sanay na sa isang buhay na may pribilehiyo, ang pamilya Yu ay hindi kailanman nakaharap ng gayong kahihiyan. Desperado, wala silang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Lito. Gayunpaman, hindi alam ni Fiona ang mga pag-unlad na ito. Sa kanyang alaala, naghari pa rin ang pamilya Yu bilang pangunahing angkan sa Ging City. Nang makita niya sila sa tarangkahan, inakala niyang dumating sila para manggulo. Lito, kailangan mong umalis. Pipigilan ko sila. Agad na itinulak ni Fiona si Lito patungo sa panloob na patio. Ngunit ngumiti lang si Lito. Don't worry. Nandito sila para humingi ng tulong sa akin. Humihingi ng tulong. Natarante si Fiona. Fiona, dahil nandito ka, dapat mong tandaan na ikaw pa rin ang anak ko, ang anak ni Romelio. Hindi ka pwedeng tumayo na lang at panoorin ang pamilyang yun na nahuhulog sa kapahamakan. Nagmamakaawa si Romel. Ang pamilya Yu. Nasa kapahamakan. Mukhang naguguluhan si Fiona, ano ang pinagsasabi ninyo? Ngumisi si Lito, Inay, habang wala kang malay, may mga nangyari. Sa madaling sabi, ang pamilya Yu ay nahihirapan ngayon, ngunit karapat-dapat sila. Nang marinig ito, tila may naintindihan si Fiona. Hinailan niya si Lito sa tabi at bumulong, paano mo nagawa iyon? Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong, nakilala ko lang ang isang makapangyarihang kaibigan. Salamat sa kanya na nakaganti ako. Maaasahan ba itong kaibigan? Wala naman siyang ulterior motives, di ba? Diniin ni Fiona. Ngumiti si Lito, huwag kang mag-alala, wala siya. Nakahinga ng maluwag si Fiona, mabuti naman.
Hindi mahalaga ang paghihiganti. Gusto ko lang na lumayo ka sa gulo at maging ligtas. Iyon lang ang pakialam ko. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Lito, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya, hindi ka naaawa sa pamilya Yo, di ba? Fiona shook her head, her tone firm. Mula noong araw na tinugis nila si Lino at ikaw, nakita ko na sila kung ano talaga sila. Nakukuha nila ang nararapat sa kanila. Hindi ako magiging tanga para makiramay sa kanila. Mabuti yan, tumanggo si Lito. Kumunat ang noo ni Fiona, ngunit ang makita silang nakatayo roon buong araw ay nakakainis. Humanap ng paraan para makaalis sila. Alam ni Lito na sa kabila ng kanyang mga masasakit na salita, ang kanyang ina ay mabait at magiliw pa rin sa puso. Hindi niya kayang maging ganap na walang awa sa pamilya Yo. Lumapit siya kay Romel at sa iba pa, kung isa sa alang-alang ang ginawa mo sa aking ina, parurusahan kita sa pamamagitan ng pagluhod dito ng buong araw at gabi. Pagkatapos nito, ipapaalam ko kay City Master Yang, at ang alitan sa pagitan natin ay maaayos. Nang marinig ito, naramdaman ni Romel na parang nabigyan siya ng pardon at ipapahayag na sana ang kanyang pasasalamat ng idinagdag ni Lito, kung maglakas loob kang ay buli muli ang aking ina, personal kung lilipulin ang pamilya Yu. Sina Romel, Lando, at Peter ay nanginginig at agad na lumuhod, we wouldn't dare. Pagkatapos ng kanyang mga salita, tumalikod si Lito at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pumasok na tayo at kumain na tayo, malumanay niyang sabi. Marahan nang umiti si Fiona, na puno ng init ang kanyang mga mata habang tinatapik ang ulo ni Lito. Sige, mahal kong anak, sagot niya, puno ng pagmamahal ang boses. Nasaksihan ng nakakabagbag damdaming eksenang ito ng makain ng pag-ibig at kabanalan sa anak, hindi mapigilan ni Romel na makaramdam ng matinding inggit. Kung alam lang sana niya noon. Pero sayang, walang pil ng panghihinayang sa mundong ito. Wala silang naiwan kundi ang mapait na lasa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Samantala, sa lihim na kaharian, sa loob ng mga engranding bulwagan ng Immortal Fate Palace, si Wendelo ay lumuhod sa malamig at matigas na sahig, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pagkabalisa. Master, ang batang iyon ay tunay na mabigat. Ako ay lubos na natalo, hinaing niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Sa dulong bahagi ng engranding bulwagan ay nakatayo ang isang magarbong gininto ang trono, ngunit ito ay kapansin-pansing walang laman. Kung hindi ka sapat, bakit ako iiyak? Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa bulwagan, na nagmumula sa direksyon ng trono, ngunit walang sinuman ang nakikita. Master, tama ka. Karapat-dapat ako sa pambubugbog. Ngunit may kakaiba sa batang iyon, isang bagay na dapat kong iulat sa iyo, sabi ni Wendelo, ang kanyang boses ay may bahid ng takot at pagkamadalian. Oh, ano yun? Yuzisa ng babae, biglang matinis ang tono. Ang timing ng kanyang pagpasok sa mundo ng paglilinang ay eksaktong kasabay ng paglitaw ng Heavenly Spirit Root. Halos sabay-sabay silang lumitaw, matatag na sabi ni Wendelo, ang kanyang mga salita ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Sigurado ka ba? Bumigat ang boses ng babae, may bakas ng pagkaapurahan na gumagapang sa kanyang tono. Kabanata 1159. Talaga, at ang individual na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Hindi lang ako ang hindi makakapantay sa kanya, ngunit maging si Emperor Felix ng Yanli Palace ay walang pagkakataon laban sa kanya, patuloy ni Wendelo. Saglit na natahimik ang babae bago nagsalita, siguro ay sumulpot na siya. 10,000 taon na ang nakalipas, pero nagawa niyang makatakas. Hindi ako papayag. Puno ng kamandag ang boses niya. Magpadala ng isang tao upang sundan si Lito at iulat kaagad ang anumang balita. Napangiti si Wendelo sa kanyang mga labi, oo, guro. Gayon din, ihatid ang aking mga utos sa 6 na palasyo. Dapat paigtingin ng bawat isa ang kanilang pagsisikap na mahanap ang eksaktong posisyon ng Heavenly Earth Root. Kailangan nating mahanap ito sa lalong madaling panahon. Utos ng babae. Nag-alinlangan si Wendelo, natatakot ako na hindi niya gagawing madali para sa atin na matuklasan. Kahit na mahanap natin ang Heavenly Earth Root, hindi ito nangangahulugan na mahahanap natin ang dating Palace Master. Humalaklak ang babae, you've got it backwards. Sinadya niyang ibunyag ang Heavenly Earth Root para akitin ako. Bagamat naguguluhan, hindi nang ahas si Wendelo na magtanong pa. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa isang magalang na busog at umalis. Samantala, sa labas ng cuisine residence, si Romel at ang kanyang mga kasama ay lumuhod buong gabi, sa wakas ay natanggap ang pangako ni Lito na iligtas sila. Tumingin si Fiona kay Lito na may mukha na puno ng pagsisisi, anak, pasensya na. Kararating mo lang sa mundo ng paglilinang, at nakaranas ka na ng napakaraming paghihirap. Magiliw nang umiti si Lito, okay lang.
Ang paghahanap sa iyo ay magiging sulit ang lahat ng paghihirap. Nang marinig ito, lumuha ang mga mata ni Fiona, nakaramdam ng kaaliwan at lalo pang nagsisi. Anak, ang katotohanan na nakarating ka na sa mundo ng paglilinang ay nangangahulugan na isa ka ng kababalaghan sa mortal na kaharian. Ipinapangako kung hindi nakita hahayaang magdusa pa rito. Nagsalita si Fiona nang may hindi natitinag na determinasyon, mayroon akong mahal na kaibigan na nagpakasal sa isang pamilyang malayo. Nabalitaan kong sumikat sila at nagkaroon ng malapit na kaugnayan sa Divine Palace. Kung sasama ka sa akin, may posibilidad na makapasok ka doon. Hindi mapigilan ni Lito na magalit. Ina, ako talaga. Alam kong proud ka at ayaw mong umasa ako sa mga pabor, putol ni Fiona, nanginginig ang boses. Pero after all these years apart, may gusto lang akong gawin para sayo. Ang kanyang mga mata ay lumuha, at si Lito, kahit na hindi interesado sa Divine Palace, ay hindi kayang bigwan siya. Kung papasok ako sa Divine Palace, ito ba ay tunay na magpapasaya sa iyo? Tanong niya. Sabik na tumango si Fiona. Syempre naman. Sige, pag-amin ni Lito. Gagawin ko. Ang mga luha ni Fiona ay naging isang maningning na ngiti. That's wonderful. Nagpadala na ako ng sulat sa unahan. Aalis tayo bukas. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa Jiang City sina Lito, Fiona, at ang kanilang kasambahay na si Luna. Matatagpuan sa sanggang daan ng 7th at 8th realms, ang Jiang ay ang kabisera ng parehong mga rehiyon at isa sa mga pinakaabalang lungsod sa mundo ng paglilinang. Pagkatapos magtanong ng direksyon, nakita nilang nakatayo sila sa harap ng isang engranding tirahan. Ang plaka sa itaas ng gate ay nakasulat, Liu Manor. Habang sinusulyapan ni Lito ang karatula, isang magandang bihis na babae ang lumabas sa bahay. Nang makita si Fiona, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Fiona! Bulalas niya. Nagningning ang mga mata ni Fiona habang nagmamadaling hawakan ang mga kamay ng babae. Clarissa! Masiglang tumawa si Clarissa Zhang. Alam kong darating ka. Kakalabas ko lang para bumili ng pastry. Pakiusap, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad, sabi ni Fiona na may magiliw ng ngiti. At sino kaya ito? Lumipat ang tingin ni Clarissa kay Lito, napukaw ang kanyang pagkamausisa. Sumagot si Fiona, ito ang aking anak, si Lito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clarissa, nawala ang ngiti niya habang hinihilan niya si Fiona. Fiona, hindi ko sinasadyang lumampas, pero sinama mo ba talaga siya? Oo, binanggit ko ito sa aking sulat, tugon ni Fiona, ang kanyang tono ay matatag. Umiling si Clarissa sa hindi makapaniwala. Masyado kang walang muwang. Hindi ba mas mabuting iwan mo siya sa Ging City? Pipigilan ka lang kapag kasama mo siya. Namula ang mukha ni Fiona sa iritasyon. Clarissa, paano mo nasabi? Kung hindi mo kami tinatanggap, pwede na kaming umalis. Nako, huwag mo akong intindihin. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Kung sa tingin mo ay ayos lang, kalimutan mo na ang sinabi ko, mabilis na umatras si Clarissa, nanlilisik ang mga mata habang pilit na ngumiti at pinapasok si Fiona sa bahay. Sinundan sila ni Lito at Luna sa loob. Ang bahay ay katamtaman, isang malaking kaibahan sa magarbong gate nito, isang malinaw na pagtatangka ng mga may-ari na magpakita ng isang imahe ng kasaganaan sa labas ng mundo. Pagpasok nila sa main hall, lumabas ang isang lalaking nasa edad 50 anyos. Ito ay si Zenon Liu, ang asawa ni Clarissa. Kasama niya ang isang dalaga, ang kanilang anak na babae, si Annalisa Liu. Nakipagpalitan ng kasiyahan si Zenon kay Fiona at inutusan ang mga katulong na maghain ng tsaa bago sila umatras ni Clarissa sa isa pang silid. Paano niya nadala ang bastardo na iyon? Sumirit si Zenon, puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Ano ang sasabihin natin kay Commandant Chen? Nangako tayong ipapakilala sa kanya si Fiona. Ang pagdadala ng ganitong pasanin ay maaaring magagalit sa kanya. Napabuntong hininga si Clarissa, hindi ko rin akalain na lalabas din ang bastardo na iyon. Ito ang gagawin natin, ipapalabas ko muna si Annalisa sa bata, pagkatapos ay ayusin si Commander Chen na makipagkita kay Fiona. Ngunit kung isasama ni Fiona ang batang iyon, hindi matutuwa si Commander Chen, sabi ni Zenon. Ngumuso si Clarissa, napakaganda ni Fiona, at si Commander Chen ay kilalang kilala sa kanyang pagiging malabog. Papayag siya. Kapag nagawa na ang gawa, kahit na matuklasan niya ang bata, huli na para gawin ang anumang bagay tungkol dito. Tumawa si Zenon, totoo. Hanggat tinutupad natin ang ating pangako kay Commander Chen, kailangan niyang tuparin ang mga benepisyong ipinangako niya sa atin. Pagkatapos, ang iba pa sa pamilyang Liu ay kailangang tumingin sa atin sa isang bagong liwanag. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tingnan tayo ng masama. Tinakpin ni Clarissa ang kanyang bibig, humahajejek.
Nagpalitan pa ng ilang salita ang dalawa bago bumalik sa main hall. Habang kumakain, tinanong ni Fiona si Clarissa, narinig ko na nagtatrabaho si Brother Leo sa Divine Palace. Tama. Wala kang ideya kung gaano karaming tao ang naiinggit sa amin. Sumagot si Clarissa na tinakpan ang kanyang bibig ng isang nakakalokong ngiti habang binigyan niya ng makahulugang tingin si Fiona. You were the most promising among our group of sisters back then, but now look at you how nakakaawa. That's why I say, a woman must find a reliable man. Fiona pursed her lips and smiled, si Lino ay napakamaasahan. Siya ay responsable at maalaga. Yung mortal. Inilibot ni Clarissa ang kanyang mga mata sa panghahamak. Naive ka talaga. When I say reliable, I mean someone with power and influence in the cultivation world. Kaya ka bang protektahan ng mortal na iyon? Pinahihirapan ka lang niya. Gustong magpaliwanag ni Fiona ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Si Clarissa, sa pag-aakalang nabighani siya, ay idiniin, syempre, kung isa sa alang-alang mo ito, makakatulong ako. Si Zenon ay nagtatrabaho sa Divine Palace at nakakakilala ng maraming makapangyarihang tao. Maaari mong. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Pino, at pinutol niya ito, wala akong ganoong intensyon. Hindi na kailangan ng problema mo. Bigla siyang tumayo, matigas ang boses niya, Clarissa, kung patuloy kang magsalita ng ganito, aalis na ako ngayon din. Si Clarissa, sa takot na baka lumabas siya, mabilis na hinawakan ang kanyang braso at hinikayat siya pabalik sa kanyang upuan na may pilit na ngiti. I'm just giving you some advice, not forcing you into anything. Bakit ka ba nagkakagulo? Nag-aatubili na umupo ulit si Fiona. Pagkatapos kumain, lumingon si Clarissa kay Annalisa at sinabing, Annalisa, dahil ito ang unang pagkakataon ni Lito sa Jiang City, bakit hindi mo siya ipasyal? Inabutan niya ito ng pera habang nagsasalita. Si Annalisa ay kumikilos ng malayo sa buong pagkain. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa pakikipagrelasyon ni Fiona sa isang mortal na lalaki at sa pagsilang ng kanilang anak sa labas. Bilang isang tao mula sa iginagalang na kaharian ng mga magsasaka, nakita niyang kaiyahiya na makisalo sa isang mesa sa mga supling ng isang mortal. Nang iminungkahi ng kanyang ina na isama niya si Lito, hindi siya natuwa. Gayunpaman, ang pagkakita ng pera ay nagpalunok sa kanyang pag-aatubili at pumayag. Si Lito, sa kabilang banda, ay walang pakialam. Nandito siya para pasayahin ang kanyang ina, at iyon lang ang mahalaga. Sina Zenon at Clarissa ay umatras sa likod na silid upang mag-chat, naiwan sina Lito at Annalisa upang sabay na lumabas. Habang naglalakad sila, itinuro ni Annalisa ang iba't ibang mga tindahan sa kahabaan ng kalye, ang kanyang tono ay umaapaw sa pagmamalaki. So, what do you think? Ang aming kaharian ng mga magsasaka ay higit na mataas kaysa sa iyong mortal na mundo, hindi ba? Postahan na ayaw mong umalis ngayon. Mahinahong sumagot si Lito, sa tingin ko ay mas maganda ang mundo ng mortal. Nanunuya si Annalisa, nagmamatigas ka lang. Ang mga mortal ay nabubuhay ng kaawa-awa na maikli ang buhay, ang kanilang mga anyo ay malinaw, at wala silang kahit katiting na espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, sila ay walang iba kundi mga langgam. Duda ako na makakatagal ako ng 1 minuto sa isang kahabag-habag na lugar. Tumugon si Lito ng isang mahinang ngiti, maaaring mahina sila, ngunit hindi bababa sa hindi nila minamaliit ang iba. Saglit na natigilan si Annalisa bago siya natanto, dumilim ang kanyang mukha. Iniinsulto mo ba ako? Hindi naman, sinasabi ko lang ang mga katotohanan ng objectively, sagot ni Lito na may kalmadong ngiti. Ang mukha ni Annalisa ay naging kulay berdeng galit na galit. I risk being mocked by others para lang samahan ka dito sa labas. You should be on your knees thanking me. Nang sisigot pa sana si Lito, isang mabangis na asul na hayop ang biglang sumugod patungo sa kanila mula sa harapan. Si Annalisa, na abala sa kanilang pagtatalo, ay hindi napansin ang halimaw. Mabilis siyang hinawakan ni Lito at hinayla siya sa isang tabi, bahagyang umiwas sa nilalang. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang halimaw ay tila nagalit at tumalikod, nang direkta kay Annalisa muli. Sinulyapan ni Lito ang pulang damit ni Annalisa at sinabing, tanggalin mo ang iyong damit, kung hindi ay patuloy kang susugurin nito. Nagbago ang mukha ni Annalisa, na puno ng disgusto ang kanyang ekspresyon. I'm not taking it off. Don't think na hindi ko alam kung ano talaga ang hinahabol mo. Umiling si Lito. Pagkatapos, ang halimaw ay nasa kanila na, at si Annalisa ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Ang nilalang ay nakatayo na kasing tangkad ng 2 lalaki, nakahawig ng isang rhinocero, ang buong katawan nito ay matingkad na asul. Ang balat nito ay kasing kapal ng baluti, at ito ay gumagalaw sa nakakatakot na bilis.
Hingal na hingal ang mga nanonood, tiyak na matatapakan na ang dalawa. Sa sumunod na sandali, isang suntok ang ibinato ni Lito. Boom! Ang napakalaking halimaw ay pinalipad, lumapag sa lupa na may ilang paghihirap na sigaw bago ito mabilis na tumahimik. Ito. Patay na. Anong nangyari kanina? Nagulat ang lahat, halos hindi maintindihan ang mabilis na paggalaw ni Lito. Ang halimaw na iyon ay lumabas nang wala sa oras. 7 o 8 tao ang natapakan nitong nakaraang buwan, ngunit wala pang nakagawa tungkol dito, bulong ng isang tao sa karamihan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang galit na galit sa hangin, "Who dares kill my blue rhino beast?" Lahat ng mata ay napalingon upang makita ang isang lalaking may kahangahangang tangkad na humahakbang pasulong. Isang token ang nakasabit sa kanyang baywang, at nakilala ito ng isang tao sa karamihan, bumubulong, siya ay mula sa Divine Palace. Emok ang pangalan ko. Sigurado, walang nakakaalam dito. Deklare ng lalaki, ang kanyang tingin ay nagwawali sa karamihan ng may kaiabangan. Good heavens, Emok. Siya ang nangunguna sa 4 War Kings ng Divine Palace. Bulalas ng mga tao sa pagkamangha. Sa pagbanggit ng pangalan ni Emok, namutla ang mukha ni Annalisa. Sinulyapan niya si Lito at banayad na umatras, inilalayo ang sarili sa kanya. Nahulog ang mga mata ni Emok kina Lito at Annalisa. So, kayong dalawa ang pumatay sa Blue Rhino Beast ko. Mabilis na umiling si Annalisa, hindi ako iyon. Siya ang may gawa nito. Sabi niya, itinuro ang isang nag-aakusa na daliri kay Lito. Kabanata 1160. Itinuro ni Annalisa si Lito, ang kanyang boses ay matalas at nag-aakusa. It's not my fault. Siya ang pumatay. Saglit na natahimik si Lito. Siya ay malinaw na kumilos upang protektahan siya, at ngayon ay itinapon siya nito sa ilalim ng bus. Hindi lamang siya hindi niya sinuportahan, ngunit iniipit din niya ang buong paninisi sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sumagot si Annalisa, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtatanggol nang mapansin niya ang kanyang titig. Nakita ng lahat. Pinatay mo ang Blue Rhino Beast. Ni hindi ako gumalaw kahit isang kalamnan. Ngumisi si Lito, may bahid ng panunuya ang kanyang tono. At sa tingin mo bakit ko ito pinatay? Ang mukha ni Annalisa ay tumigas, at itinaas niya ang kanyang baba ng mapanghamon. Paano ko malalaman? Don't try to shift the blame on me, a mere woman. Umiling si Lito, umaapaw ang boses ng pangungutya. Hindi ba't ipinagmamalaki mo lang kung gaano kahanga-hanga ang mga magsasaka sa kaharian na ito? At ngayon natatakot ka na sa iyong talino. Sige at kutsain mo ako, bulalas ni Annalisa, namumutla ang mukha sa galit. Ngunit ito ay walang kinalaman sa akin. Bata, pagsingit ni Emok, ang boses ay umaapaw sa paghamak habang siya ay humakbang pasulong. It's no surprise she's terrified. You must be from the mortal world, clueless about who I am, di ba? Mahina akong tumanggo si Lito. Sa totoo lang, wala akong ideya. Kung gayon, makinig kang mabuti, deklare ni Emok, lumalakas ang kanyang boses na may kahangahangang puwersa na tila yumanig sa mismong hangin. Ako si Emok, ang nangunguna sa 4 War Kings ng Divine Palace. Ang kanyang mga salita, na puno ng napakalaking espiritual na enerhiya, ay umalangaw-ngaw sa paligid, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Ang mga may mahinang paglilinang ay hindi nakayanan ang presyon at bumagsak sa kanilang mga tuhod, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Napabuntong hininga si Annalisa at napaluhod ng may kaluskos. Master Emok, this was all his doing. Wala akong kinalaman dito. Yung iba pwede mag-vouch for me. Tumaas ang isang kilay ni Emok, naglalaro ang ngisi sa kanyang mga labi. Smart move, girl. You there? Why don't you kneel too? If you grovel nicely, I might go easy on you. Bumalik ang kanyang tingin kay Lito, na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likod, isang mahinang pagngisi sa kanyang mukha. Ang kalmadong pag-uugali ni Lito ay nagpasigla lamang sa pagkairita ni Emok. Mukhang pinipili mo ang mahirap na paraan, ungol ni Emok. Mga lalaki, dalhin siya sa aking ari-arian. Saglit na nag-alinlangan si Annalisa. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Bulong niya, hindi ba pwedeng lumuhad ka na lang at humingi ng awa? Napangisi si Lito. Hindi ako lumuluhod. Ha! Napakatigas ng ulo. Kapag nasa lupain ka na ng warlord, huwag mong asahan na mag-walk out ng buhay, ginisyon ni Annalisa. Lumapit ang mga alipors ni Emok, mababa ang boses at nagbabanta. Don't resist, kid. It'll only make things worse for you. Sa pagtataka ng lahat, hindi lumaban si Lito. Sinundan niya ang mga ito nang walang salita, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Maghintay. Biglang tumawag si Annalisa. Kumunat ang noo ni Emok.
Nagsusumamo ka ba para sa kanya? Si Lito ay parehong nagulat, iniisip kung si Annalisa ay nagkaroon ng biglaang pagbabago ng puso at malapit ng mamagitin para sa kanya. Kung ganoon talaga ang kaso, maaari niyang hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Hindi, sagot ni Annalisa, ang kanyang mga salita ay sumisira sa pag-asa ni Lito. She continued, Master Warking? Although this man is acquainted with our family, ngayon lang namin siya nakilala. We're not close. Whatever you decide to do with him is nothing to do with US. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pagtatangka na idistansya ang kanyang sarili, hindi gustong madamay. Ha, natural lang. Ako, ang hari ng digmaan, ay hindi isa upang lituhin ang tama at mali. Sumulyap si Emok kay Lito. Lagi kong ginagantimpalaan at pinarurusahan ng makatarungan. Ang mga nagkakamali ay haharap sa matinding kahihinatnan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin si Lito. Habang pinapanood silang umalis, nakahinga ng maluwag si Annalisa. Buti, hindi ako nadala. Pagkatapos ng isang pause, parang may naalala, she curled her lips in disdain. He didn't even dare to make a peep when they took him away. What was all that bravado kanina? Naramdaman niya ang pera sa kanyang bulsa at, may ngiti, nagtungo upang magsaya sa pamimili. Samantala, sa tirahan ng Warking, nakatayo si Lito na nakagapos sa gitna ng Grand Hall. Mabagsik ang mukha ni Emok. Tulad ng sinabi ko kanina, ang mga gantimpala at parusa ay ibinibigay ng makatarungan. Pinatay mo ang aking pinakamamahal na asul na rhino. Ang pagbali sa iyong magkabilang binti ay isang gawa ng awa, hindi ba? Kung tutuusin, isa ka lang mortal. Isinasaalang-alang ko ang pinaghirapan mong paglilinang at pagpapakita ng pagiging mahinahon. Dapat ay lumuhad ka bilang pasasalamat. Napasandal si Emok sa kanyang upuan, ang kanyang ekspresyon ay isang lubos na katiyakan. Gayunpaman, tumawa si Lito, napakagandang halimbawa ng hustisya at parusa. Kung gayon, dapat kong itanong, paano dapat parusahan ang isang tao sa pagpayag sa isang mabangis na hayop na magalit sa mga masikip na kalye, na year-okon ang mahigit 100 buhay sa loob lamang ng isang buwan. Sa mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Emok, nadulas ang kanyang kalmado. Lalong nagdilim ang mukha niya, how dare you accuse me? I am. Pinutol siya ni Lito, alam ko, ikaw ang nangunguna sa 4 na hari ng digmaan. Ngunit kahit na iyon ay hindi nakakapagpawalang sala sa iyong mga pagkakamali. May kasabihan sa mundong mortal, marahil ay narinig mo na. Tinitigan ni Lito ng diretso kay Emok, malinaw na binibigkas ang bawat salita, ang mga merito at mga pagkakamali ay naiiba. At may isa pang kasabihan. Tumaas ang boses ni Lito, pantay na nalalapat ang batas sa prinsipe at sa karaniwang tao. Lalo na sa isang Warking na katulad mo. Umalangaw-ngaw sa buong Grand Hall ang matunog na boses ni Lito. Ang lahat ng mga nasasakupan ay tahimik tulad ng mga sukades sa taglamig. Ang lakas talaga ng loob nitong lalaking ito na sabihin yan. Sinusuri ang mga ekspresyon sa paligid niya, ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti, mula nang dumating ako sa larangan ng paglilinang, wala akong narinig kundi kung gaano ito katangi-tangi, kung gaano ito nakahihigit sa mundong mortal. Ngunit sa nakikita ko, ito ay walang espesyal. Kalokohan. Pumalakpak si Emok na parang pas ang nakatapak ang buntot, galit na galit, ang kaharian ng paglilinang ay natural na 1,000, hindi, 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa mortal na mundo. Ang mundong mortal ay hindi man akma upang ihambing. Dito, ito ay tungkol sa lakas, hindi mga salitang walang laman. Ngumisi si Emok, sa tingin mo bagay ka dahil nakakapaglabas ka ng ilang matataas na parirala. Bahagyang ngumiti si Lito, kung lakas ang nagsasalita, mas mabuti iyon. Anong sabi mo? Natigilan si Emok, una sa pagtataka, pagkatapos ay sa pangungutya. Gusto mo akong hamanin ng lakas. Sinulyapan niya ang napakaraming subordinate. Narinig niyo ba yon? Talagang sabi ng batang ito gusto niya akong kalabanan sa lakas. Nang marinig ito, sabay-sabay na nagtawanan ang mga nasasakupan. Sobrang pagmamalabos niya sa sarili niya. Ito ay tulad ng isang langgam na sinusubukang i-shake ang isang puno. Dapat niyang itigil ang panlilinlang sa kanyang sarili. What's the point of this? It's just a waste of time. Gayunpaman, nanatiling determinado si Lito. Gaya ng sinabi ng Warking, ang larangan ng paglilinang ay hindi tungkol sa walang laman na usapan. Kung sino ang langgam ay malalaman lamang pagkatapos nating makipagkompetensya. Napaawang ang bibig ni Emok nang hindi mapigilan. I've never competed with a mortal before. This must not get out. Kahit manalo ako, pagtatawanan ako ng iba.
Isang subordinate ang nagpatibay sa kanya, huwag kang mag-alala, aking master. Ililihim namin ito. Hayaang maranasan ng mortal na ito ang tunay na lakas ng hari ng digmaan. Mabuti kung gayon. Napangisi ang mga labi ni Enoch. I'll reluctantly engage in a match with you. Sumunod ka sa akin sa backfield. Ang backfield, na matatagpuan sa likod ng mansion ng War King, ay isang malawak na open space na napapalibutan ng mga rack ng armas na puno ng iba't ibang mga armas na Pinong ginawa. Sumenya si Enoch, at kinalas ng kanyang mga nasasakupan si Lito. Pumili ng anumang armas na gusto mo. Itinuro ni Enoch ang mga racks ng armas at sinabi kay Lito. Naglakad si Lito patungo sa rack ng armas, ang kanyang mga mata ay casual na iniskan ang array bago siya kumuha ng isang simpleng kahoy na tungkod. Ngumisi si Enoch, hindi yan armas, ordinaryong stick lang. Nang may kalmadong-kalmado, sumagot si Lito, ito ay higit pa sa sapat. Nakaramdam na naman ng hapdi ng paghamak, si Enoch ay nagpakawala ng malamig na tawa at pumili ng isang napakagandang gintong sibat. Sa isang malakas na indayog, ang sibat ay umuugong sa hangin. Kapag napili mo na ang stick, no switching mid-battle. Mas mabuting hindi ka magsisi. Hinapit ni Lito ang kahoy na tungkod sa kanyang kamay, no regrets. It's enough to deal with you. Ngayon ay masasaksihan mo ang tunay na kapangyarihan ng haring ito. Si Enoch ay namumula sa galit. Napakalakas ng loob nitong walang halagang mortal mula sa makalupang kaharian na paulit-ulit na minamaliit. Ito ay hindi mabata. Sa isang paglukso, inilunsad niya ang isang nakasisilaw na pagpapakita ng mga diskarte sa sibat, bawat galaw ay mas kamangha-manghang kaysa sa huli. Mabuhay ang Battle King. Ang Battle King ay bihasa sa mahigit 30 armas, at ang sibat ay ang kanyang espesyalidad. Tiyak na takot ang batang iyon. Malakas na naghiyawan ang kanyang mga tagasunod, pinupuri si Enoch habang minamaliit si Lito. Pinapanood ang maningning na pagpapakita ni Enoch, ngumiti lang si Lito. Pagkatapos, umatras siya ng isang hakbang gamit ang kanyang kaliwang paa at itinulak palayo ng may biglang pagsabog ng enerhiya. Sa isang biglaang paglukso, iwinasiwas ni Lito ang kanyang tungkod na kahoy patungo kay Enoch. Napabuntong hininga ang mga nanunood sa gulat, saka nagtawanan. Itong lalaking ito ay nasisiraan ng bait. Isang tungkod na kahoy laban sa gintong sibat. Para itong langgam na hinahamon ang Diyos ng digmaan. Walang paraan. Ngunit ang mga salita ay napahawak sa kanilang mga lalamunan habang nasasaksihan nila ang hindi kapani-paniwalang eksenang naganap sa kanilang mga mata. Si Enoch, nang makita si Lito na walang anuman kundi isang tungkod na gawa sa kahoy, ay ngumisi at casual na itinaas ang kanyang gintong sibat upang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, sa isang matunog na bitek, ang gintong sibat ay nabasag sa 2 piraso. Natigilan ang mga tao, gayon din si Enoch. Ngunit mabilis siyang nakabawi, umatras ng ilang hakbang at kinuha ang isang mahabang halberd mula sa kanyang arsenal. Anak, you've got some skills. I underestimate you just now. But this time, you're done for. Dahil doon, itinulak niya ang halberd kay Lito. Ang sandata, na nilagyan ng kanyang mabigat na espiritual na enerhiya, ay nagningning ng matinding, nagninangas na kulay kahel, na naglalabas ng nakamamatay na aura na tila nagliyab sa mismong hangin. Biglang dinala ng hangin ang naghihirap na pag-ungol ng hindi mabilang na mga kaluluwa mga biktima na nasawi sa kamay ni Enoch. Nang marinig ang mga sigaw na ito, namutla ang kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi nila maiwasang humanga sa kanyang kapangyarihan. Kadalasan, hindi na kinailangan pang itaas ni Enoch ang isang daliri. Ang tunog lamang ng mga pinahihirapang espiritong ito ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa kasamaang palad, nag-cross ang landas niya kay Lito. Bang! Muli, hinampis ni Lito ang kanyang tungkod na kahoy. Ha! Nakakaawa ang pag-iisip mo, parang isang hamak na langgam na walang ideya sa tunay na kapangyarihan ng isang War King. Pagmamayabang ni Enoch, inilabas ang buong lakas sa pagpapakita ng kayabangan. Sa kanyang isip, si Lito ay maaaring agad na mapilayan o mapatay sa lugar. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mapang asar niyang ngiti ay natigil sa kanyang mukha. Basag! Isang matinding kirot ang dumaan sa kanyang kamay habang ang kanyang halberd ay nabasag sa hindi mabilang na piraso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ni Lito ng pagkakataong umatras. Sa isang mabilis na hampas, hinampis niya sa tiyan ni Enoch. Bang! Si Enoch ay pinalipad ng daan-daang metro, na bumagsak ng husto sa lupa. Bago pa man siya makahinga, nakapatong na sa kanya si Lito, nakadikit ang paa sa dibdib niya. Malubhang napinsala ang mga panloob na organo ni Enoch, at ang presyon ay halos mawala ng malay. Si Lito, gayunpaman, ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon habang nakatitig sa kanya.
Ang mga labi ni Emoke ay hindi mapigilan. Hindi siya makapaniwala na natalo siya ng isang mortal lang. Siya ay isang kilalang war king, isang titulo na nag-uutos ng paggalang at takot sa buong lupain. I can't believe this. I just can't. Hindi makapaniwalang ungol niya, nanginginig ang boses na may halong gulat at pagtanggi. Nagpupumilit na bumangon, natagpuan niya ang kanyang sarili na lubusang hindi makagalaw sa mahigpit na pagkakahawak ni Lito. Ang realisasyon ay tumama sa kanya tulad ng isang malamig na alon na nagwasak sa kanyang pagmamataas at kumpiyansa. Hindi ito maaaring mangyari, hindi ito maaari. Emoke's face was a canvas of sheer terror, his mind finally cleared from the haze of arrogance. Ang taong nauna sa kanya ay hindi lamang mortal, walang hamak na langgam mula sa makamundong mundo. Siya ay isang tunay na powerhouse, isa na gumamit ng kanyang lakas ng may tahimik na pagtitiwala, hindi kailangang ipagmalaki ito. Sino ngayon ang walang kwenta? Ang boses ni Lito ay kalmado, ngunit ito ay may hindi maikakailang bigat. Naikuyom ni Emoke ang kanyang mga kamao, ang kahihiyan ay nag-aalab sa kanya. Gayunpaman, sa larangan kung saan ang lakas ang nagdidikta ng hierarchy, alam niyang walang lugar ang kanyang pagmamataas. Ako na, nauutal niyang sabi, basag ang boses, halos maluha-luha na. Ang pag-amin ay isang mapait na tableta upang lunukan, ngunit ang katotohanan ay hindi may kakaila.